Ang dami nga po namin ginawa nung araw na to, pero okay lang naman since dalawa naman po kami ng partner ko yung nagtulungan para matapos yung mga cake orders namin. Inuna nga po namin gawin etong vintage cake na pa-order namin. At nakakahiligan ko din naman lately yung paggawa ng mga vintage cakes. Super stable din po kasi yung icing na gamit ko, which is yung classic whippet ng Bakersfield. Nilagyan ko nga ng parang curtain design etong vintage cake, at ang gamit ko palang tip dito ay yung lift tip. Magastos nga lang sa icing etong mga vintage cakes, pero worth it naman po yung kinalabasan. Ang gamit ko naman pong tip dito ay yung star tip, at parang maliit po siya na 6B. At para mas mabilis nga po kaming makatapos habang ginagawa ko nga tong vintage cake, ay unti-unti namang ginagawa ng partner ko yung iba pa naming cake orders, at inuna na nga niya ay etong 2-tier cake. Laking pasasalamat ko nga din po sa kanya kasi natutulungan talaga niya ako dito sa business namin. Napaka hands-on nga din po namin dito sa cake shop namin. At gustong-gusto din talaga namin na kami talaga mismo yung nakakausap ng mga clients namin. Kaya minsan kahit nakakapagod po talaga yung routine namin, ay tinatry po talaga namin yung best namin para makater lang yung mga nag-i-inquire sa amin. Sobrang takot din namin dati na mag-open ang cake shop kasi nga grabe yung responsibility as a cake shop owner. At grabe din po yung risk, especially na mag-move po kami sa ibang lugar. Same na naman po yung hometown ko tsaka yung location ng shop namin. Kaso nga lang ay ibang market na po or ibang set ng clients na po yung nakakaharap ko nung nagka-shop kami. At dati nung nasa bahay pa lang kami ay hindi talaga ako sanay na ako yung humaharap para i-deliver or para i-hand in yung mga cake orders nila. Pero ngayon ay parang nasasanay na nga rin ako na ako po talaga mismo yung nagko-close ng deal namin ni clients ng face-to-face. Sa totoo lang po ay nakaka-drain nga din po minsan yung ganitong routine, pero nasa isip ko po palagi na hindi ako nilagay ni Lord dito nang walang purpose. Kaya nga po ulit-ulit ko pong sinasabi sa mga vlogs ko na laking pasasalamat ko po talaga na meron kaming ganitong talent at ganitong opportunity and blessings na makapag-cater kami sa mga clients namin na nagtitiwala sa amin. Anyway, parehas nga kami dito ng partner ko na 2 cake na yung nagagawa. Kung hindi man po ako nakaka-upload araw-araw ng vlog ay dahil po yun dito. Gustuhin ko man po talaga na mag-vlog everyday, pero hindi po talaga kaya ng oras namin. Pero as much as possible ay tinatry ko pa rin po na mag-vlog para kahit papano ay meron po akong ma-share sa inyo. Pangalawang 2-tier cake na nga namin to sa araw na to. At para nga po sa top and bottom tier ay isang flavor lang po yung ni-request ni client, which is yung Choco Moist cake namin. Sa mga hindi pa po nakakaalam ay eto po talaga yung signature cake namin, at dito talaga kami nagsimula. Takot na takot po kasi ako dati na mag-chiffon cake kasi marami po akong nakikitang videos na nafe-fail yung mga chiffon cakes nila. Nung mga time po kasi na nagsa-start pa lang ako, sabi ko ay hindi talaga ako pwede na mag-fail kasi sayang naman yung ingredients. Nag-work po kasi ako noon sa call center at sakto lang din po talaga yung sahod ko. Naalala ko nga po dati ay sinisingit ko talaga na makabili ako ng kahit konting ingredients every time na magsasahod kami. Kasi gustong-gusto ko po talaga na mag-bake kasi eto nga po yung passion ko ever since nung bata pa lang ako. Kaya to cut the story short ay natagalan nga po bago ko po in-offer yung mga chiffon cakes namin. Kasi nasasayangan talaga ako dati sa ingredients if ever man po na mag-fail yung pag-try ko ng chiffon cakes. Magkaiba din nga po yung kulay na tong 2-tier cake, at kapag ganito nga po yung scenario na nakastock na yung cake, gumagamit talaga kami ng piping bag para hindi po maghalo yung kulay ng bottom tier tsaka top tier. Yung sample nga po na sinend sa amin ni client ay fondant po yung details niya, pero soft icing and printed details lang po yung pinagawa ni client sa atin. Ito na nga po yung finished look ng mga cakes na ginawa namin kanina, at halos hindi na nga rin po kami nakapag-film sa lahat ng mga cakes na ginawa namin. Buti nga po at natapos namin to on time kasi maaga pa po yung mga deliveries na tong cakes kinabukasan. Halos printable topper nga lang din po yung po-order namin nung araw na to, kaya mabilis lang po kaming natapos. Kaya laking tulong po talaga kapag sinusuportahan tayo ng partner natin sa mga gusto nating gawin. Kasi mas lalo po kayong nagiging efficient at effective bilang family kapag nagtutulungan kayo. Meron nga din po kaming po-order na tong number cake, at late ko na nga po siyang ginawa kasi late pa naman po yung pick up niya. At meron nga din po kaming 3-tier na wedding cake na i-deliver sa hotel, at i-upload ko na lang po siya sa separate vlog.